Kumusta mga Lods at welcome sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 19 ng Malasolo Leveling Zombie Edition. Dahan-dahang kinuha ni Himing ang susi na nasa tabi ni Shengbo, ngunit bigla itong nagising at napasigaw na anong ginagawa nito. Dahil dito, sinuntok ni Himing si Shengbo at agad kumaripas ng takbo patungo sa armory. Lumabas naman ang iba pang kasamahan dahil sa ingay na kanilang narinig. At agad silang nagtanong kay Shengbo kung ano ang nangyari. Agad namang sumagot si Shengbo na magmadali silang pigilan si Yiming dahil kinuha nito ang susi ng armory. Habang naghahabulan sila, itinumba ni Yiming ang mga gamit sa hallway na naging dahilan upang mahirapan sa paghabol sina Jiangqi at ang mga kasamahan nito. Huminto naman si Yiming sa medical room at may masamang naisip ang pakawalan si Chong. Ngunit nang inabot niya ang tali upang palayain ito, bigla siyang napaatras nang biglang dakmalin siya nito dahil naputol pala ang isang tali nito sa kamay. Dahil dito, napasabi siya na sumasang-ayon sa kanya ang panahon dahil hindi na siya matatagalan sa pagkalas ng tali. Samantala, habang tumatakbo ang grupo ni Jiangqi, bigla nilang nakita si Chong na nakatayo sa hallway at napasabi naman si Jiangqi na napakabalasubas ni Yiming dahil pinakawalan nito si Chong at sinabi rin niya na gusto ba silang patayin nito. Samantala, nagtanong si Shanshan sa kanyang lolo kung ano ang gagawin nila lalo't wala silang sandata. Sumagot naman si Shengbo na anuman ang mangyari, kailangan nilang magtulungan upang maibalik si Chong sa loob, sabay nag-utos sa kanyang mga kasamahan na gamitin ang mga itinuro ng ating bida at huwag hayaang makagat sila. Nang makakita sila ng tsansa, agad sumugod si Jiangqi at hinidlock si Chong. Habang ang iba naman ay hinawakan ang mga kamay nito, habang binuksan naman ni Shengbo ang pinto. At agad nila itong itinulak pabalik sa medical room at isinara ang pinto. May napansin naman si Shengbo habang nakatingin kay Chong na may kakaiba dito. Dahil hindi man lang ito nagpumiglas, habang pinagtutulungan nila itong hulihin, na napansin din ng ibang kasamahan niya. Samantala, habang nag-uusap sila, biglang bumalik si Yiming na may dalang armas na galit dahil isa lang ang nakuha niyang sandata mula sa armory, ngunit napasabi siya na sapat na ito upang tapusin sila at mamaya na lang daw niya hahanapin ang iba pang armas. Agad niyang tinutukan sina Shengbo at inutusan silang pumasok sa likod na silid. Ngunit napatanong naman si Jiangqi kung bakit niya ito ginagawa sa kanila at sa ating bida na siyang nagligtas sa kanila. Agad namang sumagot siya na totoo ngang iniligtas sila ng ating bida. Pero ang kapalit ay ginawa silang utusan na isang bagay na hindi niya matanggap. Habang patuloy na nagsasalita si Yiming sa labas, galit naman si Chong na nakatitig sa kanya na namumula ang mga mata at may hawak na susi. Samantala, dumating na ang ating bida at ang mga kasama nito sa Rongxiang Garden. Itinuro naman ni Li sa ating bida kung saan matatagpuan ang Jinyu Mansion at sinabihan siyang mag-ingat dahil maraming zombie ang nakapaligid doon at sinabi rin niya na kapag matagumpay niyang na-rescue ang kanyang kasama, maaari siyang bumalik sa kanilang kuta na agad namang naintindihan ng ating bida kaya siya'y nagpasalamat bago umalis. Nang makaalis na ang ating bida, napatanong si Song kung hindi ba nila tutulungan ito. Agad namang sumagot si Li na para na rin silang nagpapakamatay kung sasama pa sila at sinabi rin niya na ginawa na nila ang lahat para bigyan ng babala ang ating bida. Pero nagpasya pa rin itong magpatuloy. Samantala, sa Jinyu Mansion, atat na si Yang Tao at ang kasama nito na laruin ang asawa ni Shengje. Kaya pinilit nila si Brother Li na pagbigyan na sila. Dahil sa pangungulit nila, pumayag si Brother Li, ngunit may kondisyon na hindi dapat mamatay ang babae. Ngunit abang nagsasalita siya, bigla siyang napatigil dahil napansin niyang patay na ang lahat ng mga zombie sa labas. At dito natapos ang Chapter 19. Please like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 20.